To dive in on today's event, let me introduce our dearest speaker who will guide us on today's discussion with the topic Prosperity Porn Expectation versus Reality of Being a Full Time Trader. Our speaker is the founder of Money Growers PH with more than 400,000 following across social media platforms. He is one of the top trading related content creators in the Philippines. He has been trading for 8 years now, both local and US market. He also passionately shares his experience and insights of his trading journey. Let us all welcome and give him a warm round of applause, Mr. Akio Kashiwagi, very well known as Money Growers. Check. Yan. So hopefully I loud and clear naman po. So thank you for introducing me and salamat din sa pag-invite po. So okay, yun. So hi guys, wait lang share screen lang ako. So later din kahit medyo kung may Q&A man tayo, pwede kayo mag-send ng questions later kahit outside ng topic, no? Kasi yan medyo matagal na rin akong hindi nagbibigay ng presentation sa public. Ngayon na lang ulit ako naimbitahan. So, this is my first time ngayong taon ulit na makapag-present. So anyway, um, and so hopefully ay yan okay na yung screen ko. Pwede bang ma-check kung okay na rin yung video? Okay na. Medyo mahina. Lalakasan ko na lang yung boses ko. Sorry kung medyo mahina. Medyo tinitipid ko kasi yung lalamunan ko. Medyo magti 3 months na yata kasi yung inuubo. So pagpasensyahan nyo na rin kung medyo may paubo-ubo. Yan, puti lahat, yes. So anyway, today, gusto kong simulan yung presentation ko dito sa Infinite Chocolate Glitch. So siguro meron na sa inyo nakakita nito or yung iba baka hindi pa familiar pero ito yung Infinite Chocolate Glitch. If meron daw tayong chocolate bar and hinati natin siya in a specific way, yan, kinat natin and then eventually i-rearrange natin siya, we can create a bar, a single bar, pero mabubuo ulit natin in a perfect shape yung chocolate natin. So, hindi siya mukhang sensible, hindi siya mukhang logical. Pero you can also watch this sa YouTube. Pwede nyo i-search ang Infinite Chocolate Glitch. So, sa mga sweet tooth, kala mo na yung life hacks. So, yung Infinite Chocolate Glitch na yan was actually derived from a paradox. So, that paradox was this Banach-Tarski paradox. So, it is a theorem in set theoretic geometry which states the following. So a sphere can be split up into a limited number of parts which can be then put back together again to make two identical copies of the original sphere. So katulad nga nitong ating chocolate na makakapag-create tayo ng, so kung iisipin natin kung uulit-ulitin lang natin 'tong gawin, makakapag-produce tayo another bar with the same quantity ng chocolate Again, tunog hindi siya tunog hindi logical kasi nga there's a paradox na pagka dine-construct mo raw at 'pag nagre-construct you can create a sphere na same size ng original sphere. So infinitely makakagawa tayo ng sphere, infinitely makakagawa tayo ng chocolate with this paradox. So ang point ko rito is, sa trading pwede nating i-apply yung paradox na 'to kung iisipin natin siya as, mindset of abundance. If we are going to operate with the abundance mindset is lagi mong nakikita yung opportunity na meron. The world is, full of opportunities. Compare dun sa scarcity mindset na sa scarcity mindset, tingin natin lahat kalaban natin, yung mga opportunities very limited lang So, siyempre may iba-iba tayong, level ng buhay, antas ng buhay. Kung, medyo nasa lower level ka talaga, mas challenging yung buhay.
compare doon sa mga tao na lumaki na sa sinasabi nga nila privileged na life ano, na talagang maraming options yung mga tao na yun. Pero kung i-apply natin yung abundance mindset, makikita natin na yung mundo puno ng opportunity just like sa market. Na marami tayong opportunity na pwedeng makita, marami tayong opportunity, maraming pintuan dito sa mundo ng trading para gumawa tayo ng money. So that is my idea na gusto ko i-share ngayon. This is prosperity porn. So baka inisip ko kasi ng iba, actually pinagpaalam ko rin ito dito sa Society of Technical Analysts kung pwede bang prosperity porn kasi medyo, "Uy, porn baka hindi maganda pakinggan." So inisip ko siya kasi merong poverty porn, no? Poverty porn na showcase mo na tumutulong ka. Ito ng prosperity porn, merong mga nagshi-share na yumaman sila dito sa mundo ng trading, na umunlad ang kanilang buhay sa mundo ng trading. So gusto ko ipakita yung mga bagay na talagang realidad na nakita ko in 8 years ko ng pagte-trade. Ano ba yung mga opportunity at ano yung mga pwede nating gawin kasi sa abundance mindset makikita niyo maraming ang pintuan, maraming opportunities as long as open tayo sa mga opportunities na yun. So, ang una ko na-encounter na pinto, so it is long-term investing. So meron na ring nag-present about this nung mga nakaraan about long-term investing. Pero ito kasi yung unang pinto or unang daan, unang path na natutunan ko nung umattend din ako ng workshop, nanood din ako ng mga tutorials 8 years ago. So nung mga panahon na yun, very limited lang yung access mga information sa YouTube niyan and sa Google. Hindi pa masyadong, kumbaga katulad ngayon pati sa TikTok na andun na nagpe-present yung mga information about trading. So ang na-introduce sa akin was long-term investing. So ito yung pag-invest ng medyo 12 months or 1 year, 3 years, 5 years, 20 years, no? Mahabang panahon. So yung speaker doon, binanggit niya rin yung about sa pag-aaral ng mga trends, no? So noon wala pa akong idea. Pero ngayon gusto ko i-share sa inyo na itong long-term investing makakakita ka kasi ng mga stocks man 'yan, asset man 'yan, crypto man 'yan, napakarami na kasing option ngayon. Hindi na tayo limitado sa Philippine market, ano. So sa US market ito, pre-COVID, so 2019, ang naging trend natin, ang trendsetter niyan was about EV. Kumbaga go green, green energy. Ayan ang gusto ng mga tao. So ang nag-lead sa atin din diyan, nasakyan ng era na 'yan is Tesla. So Tesla leader siya ng EV. So siya yung pinakasikat na brand kumbaga globally. Pero just months ago, nalagpasan na siya ni BYD in terms of sales. So BYD is a Chinese EV company. So anyway, ito si Tesla, yun nga, let's say $25 nakabili ka sa dip na ito, gumalaw siya hanggang 400. So nag-16x na yung pera mo, no? Pero ito nag-stock split 'to, si Tesla. So kung hindi siya nag-split nasa mga 3,000 or more than 3,000 yung price nito, eh. Pero yun nga sa EV, nung na-hype yang go green natin, goes tayo sa clean energy, si Tesla lumipad. And then ngayon, ang recent hype was about AI. So ang trend natin about AI, ang leader naman yan was NVIDIA kasi si NVIDIA yung provider talaga ng hardware for mga high-end na chips for AI. So kumbaga yung market share, 80 to 90% still dominated by NVIDIA. So kung sinusundan niyo yung earnings ni NVIDIA, lahat ano siya, based doon sa expectation ng Wall Street compared dun sa ni-release niyang earnings, talagang malayo yung surprise na earnings niya. So very strong earnings si NVIDIA. So hanggang ngayon, umabot na 'to ng ano, just last week, malapit na umabot ng 1K si NVIDIA, 'no? Galing lang 'to sa ilalim na nag-consolidate pa 'to ng 100 to 200 range, 'no? So, that's for the AI. And then sa Philippines din, Philippine market, meron tayong mga pang long term, let's say, makikita niyo 'to sa Facebook usually, kung nag-invest ka sa Jollibee ng 10 years ago, ang presyo lang ni Jollibee no'n mga 30, ganyan. So lalagay do'n, kung nag-invest ka ng 100,000 kay SM at 200, ngayon ang pera mo na ay 950, yung mga gano'n. Siguro nakakita na kayo niyan, mga panghakot ng ano yan, mga marketers sa excuse me, mga panghakot ng marketers sa Facebook at sa mga social media platforms. Pero SM, masakyan kasi niyan yung expansion. So, 2008, 2009, we had a recession sa US na nag-reverberate globally. Then eventually, nag-bounce back tayo ng 2009 and then nag-expand globally yung economy. So, kasabay niyan syempre sila SM
and yung other big companies dito sa Pilipinas, yun. So, ayun nga, ano nga ba yung mga pwede nating i-hodl? Again, just like mga 8 years ago nagsisimula ako nung long term, nung dini-discuss 'tong mga long term na stock na dapat daw hawakan at bilhin ano. Nag-focus din yung speaker nun sa fundamentals. Ang narinig ko kasi yun si Aya Laraya, parang call ano yun, seminar ng call, COL Financial. So, fundamental. So, sa fundamental analysis, check mo yung strong financials, yan, yung mga debt to equity ratio, ah revenue growth nila and increasing earnings. So yung mga bagay pala na 'to, wait lang, makikita nyo rin kasi 'to guys sa ano, let's say you have a TradingView. TradingView is a, free platform ano, kunyari si Nvidia. Search nyo lang siya. Ito quick overview, nasa watchlist siya kunyari. Makikita mo na rito yung ano ito, stats, so next earnings kung kailan, volume. Ito yung earnings na sinasabi ko. Since last year, puro surprised by 29%, surprised by 19, yan. Paangat siya yung earnings niya. So that is good. Check natin yung, let's say Tesla. Globally, naging weak yung demand. Bakit bumagsak? Globally, humina yung market nito sa China and yung pricing power niya humina rin. Binawasan ni Tesla yung kanyang profit margin, yung tubo. So, anyway, yun. Pwede nyo i-check yung, ay, kaulitin natin, nawala sa, nawala sa full screen, sorry. Teka, share ko lang ulit. Pero yun, pwede nyo i-check. Again, tradingview.com is free. So, para yan sa mga nagsisimula. At, yun. So, anyway, yan, makikita nyo rin yung competitive advantage. Yung branding niya ba is may advantage over the sector. The cash flow. So, may mga companies kasi, ito baka bigla kayong kung nagfo-follow kayo siguro mga 3 years, 5 years ago na sa akin. Kasi fundamentals hindi ko talaga yan dini-discuss. Hindi ko ito forte kumbaga. Pero ngayon, after ng COVID nung nag-collapse yung oil, if nagte-trade na kayo noon, yung oil, the futures ng oil is nag-negative. Doon ako nagsimula magkaroon ng interest sa kung ano yung mga nangyayari. So, nag-search ako ng mga fundamentals ng mga panahon na yun. So, ayan. So, yung cash flow, yun. May mga companies nga na cash burner. Yung mga startup usually nagbo-burn ng cash. It's either for their research ng market nila or the development ng products nila o kaya naman ay nag-burn sila ng cash to grow their user base. No? So, ayan. And mayroon namang companies na strong cash flow na kahit magkaroon ng recession, malalim yung bulsa ay yung term. No? So, the management din, pwede yung tignan kung ano yung background. Let's say, last na nagkaroon ng collapse ng big company, nagkaroon ng skandalo, yung WeWork. No? So, yung CEO, pagka chinek mo yung background, marami talaga mga scheme na naginawa previously. Same with Nikola. Ito naman yung counterpart ng Tesla pero ang ginagawa nila is yung mga truck. No? Pero total scam lang talaga siya. So pag sinearch mo rin yung CEO, ganon. So may mga due diligence din. And of course, the valuation. Maririnig nyo siguro ito kay Warren Buffett usually. Hindi siya bumibili ng mga stock na overpriced. Paano niya masasabi ngayon overpriced? With the valuation. Pwedeng from its PE ratio, that's the basic one. So marami ring bagay na nakapaloob dito sa fundamentals. Now, I would recommend na pwede kayong mag-start sa pagbabasa ng mga libro. Kung gusto niyo mag-dive deeper dito sa fundamentals, una-una na diyan syempre na reko is book ni Benjamin Graham, which is Benjamin Graham is the mentor and the teacher of Warren Buffett. Ito yung naging niya, baseline ng book and foundation ng kanyang um, strategy. So, pwede rin si Peter Lynch and then itong kay Philip Fisher or Fundamental Analysis for Dummies. Napakarami. Pati yung pagbabasa ng financial statements. If you're into that, yan, pwede nyo i-search yung mga bagay na yan. For long term, kasi darating din naman yung panganahon. Itong long term kasi, this is best for people na wala masyadong time to manage their portfolios actively. No? So, pwede rin to for your retirement funds. Kung nag-iipon ng retirement fund, pwede rin to for your pamana fund. So, nung nagsimula rin kasi yun, yung kunyari, COVID. After that, nagkapamilya na rin ako. So, nag-isip na rin ako na mag-diversify. Meron na akong pamana fund.
saan mo ilalagay yung pamana fund? Yun, sa mga long-term na mga stocks na pwedeng mag-trend in the next 3, 5 years o hanggang 10 years kung tuloy-tuloy. So, yan. So, next natin was yung short-term trading. So, yung pintuan na to, dito talaga tayo pumuro, kumbaga. No? Ito talaga yung naging forte ko sa nagdaang 8 taon. Short term, pwede natin ipasok dito yung momentum trading, swing trading, yung tipong naglalast lang in days and weeks, yung trade natin. And pasok na rin dito yung day trading, which is yung ginagawa natin sa US. So short term trading, pwede yung wait, teka, hindi naglo-loading yung mga photo. Teka lang. Technical problem. Teka. Yan na lang natin. Refresh ko lang. So for short-term trading nga, pwedeng nasa micro time frames tayo kasi makikita nyo rin dito sa TradingView, this is a charting platform. May micro tayo na 1 minute. I think meron na rin tong ito, seconds. So depende sa inyo kung gaano kayo ka-hardcore. Kung gusto nyo 1 second chart, pwede na rin dyan. Pero sobrang daming magge-generate na trade if you're going to use smaller time frames. So nasa sa inyo naman yun kung ano yung profile nyo and yung strategy nyo kung para sa uh, chart na 1 second, pwede rin. No? So ito, mga trade ng mga student natin, kasama natin daily na nag-live trade sa Ascension Room. Ito, 2-minute trade. Diba? This is Tesla trade nung isang araw. And then, 12-minute trade by Ma'am Jel. So, just a classic breakdown ng higher lows. And then, a classic breakdown din. Low of day, duration, 17 minutes. Ito, quick scalps. After na mag-open ng bell, nasa 3 minutes pa lang, may mga executions na. Scalp, trade duration, 12 minutes din. And then, HOD or high of day breakout. After 30 minutes na mag-form ng range, 28-minute trade. So, this is short-term trading. No? Kung meron kayong time na mag-aral nito, may time kayo na tumuto kasi hindi imposible o hindi posible excuse me. Hindi posible na mag short-term trading kayo kung let's say ito trading US market and Philippine-based kayo. So sa Pilipinas nag-o-open yan currently alas 9 ng gabi, 9:30 PM sa Pilipinas. Kasi US ngayon trade natin. Pag 9:30 pala may work ka o kaya naman tulog ka na nun kasi maghapong nagtrabaho ka, pagod ka na nun. So, hindi posible yung profile na to para sa inyo. Pero kung fit yung profile na to, yun, pwede nyo siyang aralin. And ang masasuggest ko dito, mag-focus kayo more on technicals. Kumbaga kung kanina, hindi ko sinasabi na sa long term puro fundamentals lang. Pero kung maglalagay tayo ng 80-20 rule, mas magbibigay ka ng weight sa fundamentals. 80% funda, pwedeng 20% is technicals. Kahit gumamit ka ng mga MA on your long-term, let's say 100 MA, 200 MA. Kasi yung dividing line na ginagamit rin ng institutions or kaya 50 simple moving average sa weekly, pwede nyo rin gamitin yon. Just to know kung nasaan yung trend, kung kakampi mo ba yung trend. Now, sa short-term trading, ito talaga nakafocus ka sa technicals. No? So, technicals na to, nag-o-offer din naman si Society of Technical Analysts. Kaya Society of Technical Analysts, mga yan, chart patterns, yan, candlesticks, trend structure, ito yung mahalaga. And syempre, playbook. What is playbook? Merong ulit-ulit na nangyayari mga setups. So, magbabase ka doon ng strategy mo ng sistema mo. Kasi, kung short term ka lang, micro, magre-rely ka lang ito micro time frame. Hanap ka ng pattern na usually ulit-ulit nangyayari. So, ayun lang yung lagi mong trade, ayun lang yung lagi mong gagawin. And usually, lumalabas yan, ang pinaka-volatile na period talaga was the opening day. So, opening hours, that is what they call amateur hours. Nandun na yung mga amateur. And then also the power hour sa closing. Closing nandun din yung volume. Pero pag closing, tas nasa Pilipinas ka, that is 3 a.m. to 4 a.m. Ewan ko, magzo-zombie mode kayo sa market, pero medyo mahirap na yung puyat. Medyo kung bata-bata kayo, yun siguro pwede tong ganong diskarte. And of course, hindi lang technicals, pati psychology. Ngayon, bakit natin isasama yung psychology when it comes to short-term trading? Kasi sa long-term trading, let's say, maghahanap ka ng one stock na hawakan mo ng ilang taon. One stock, one asset. Okay, magda-diversify ka, mga 2, 3, 4, ayun yung hawak mo.
Dito sa short-term trading dahil maraming beses kang nagte-trade, yung frequency or yung number ng trades mo, yung volume ng trades mo ay masyadong madami. Possible na makaapekto yung emotion mo sa'yo. So, emotions, pag ginamit mo yan sa pagte-trade, mahi-hindrance yan. So, psychology, you have to learn and understand mindfulness. And then, kailangan mo rin ng disiplina, good habits, yung mga routines mo, maayos, emotional control. No? So, magsisimula lahat yung mindfulness. And ito, hindi ko na rin sinama yung risk management. Ano? So, part yung risk management ng lahat ng klase ng profile. Long term and short term and part yung risk management. Pero ito, dito kayo mag-focus on technicals and psychology if you want to go dito sa pintuan or opportunity na meron sa short term trading. So, recommendation of course, kung nasa Pilipinas kayo, meron na yata ito sa mga bookstore, the trading code. Ito pa rin ang i-recommend ko kasi easy to understand, madaling digest, and then of course, ang pinaka-paborito kong trader at author sa lahat, Mark Minervini, lahat ng books niyan, i-recommend na basahin nyo rin. Risk management, magkakaroon kayo ng um, magandang perspective. Diyan na kayo at nga inuubo ako. So, pati yung market wizards, maraming ano to, maraming volume na rin. So, market wizards, maganda siyang basahin nyo kasi para mga interview ng traders to na kung meron ka nakitang trader na tingin mo ganun yung gusto mong gawin o yung strategy na yun is nagsisync sa'yo sa profile mo, sa pagkatao mo. So, search mo kung yung trader na is may book na ino-offer, may course, may educational materials na ino-offer. So, doon ka magpunta. Kasi marami kang makikitang strategy, no? Iba-ibang path na at iba-ibang sistema dito sa Market Wizards. And of course, for psychology, I think pwedeng starter tong thinking fast and slow para magkaroon kayo na idea about biases and the system na gumagana sa ating brain. So, system 1 and system 2. So, that's my recommendation. So, third door. Ito, 8 years ago, narinig ko na about long-term investing, no? Pero ang ginawa ko, hindi ako nag-long term. Ginawa ko ito, speculative trading. Ano ba itong speculative trading? So, usually involves buying and selling assets to profit from short-term price fluctuations rather than focusing on long-term fundamental value of company. So, discard mo na yung fundamental. Kung ano yung hype ngayon. So, ano yung speculative yan? 'Di ba nung nakaraang 2020, 2021 yan. Tawag nila dito meme coins, shit coins, yan sila, yan Pepe, Shiba Inu. Well, marami talaga naging dito, naging milyonaryo, hindi lang Philippine peso na milyonaryo Maraming pinayaman yung mga coins na ito, pero marami rin naman yung nalugi. So, majority talaga nalugi. Pero yung mga nakasakay early, kumbaga tawag nila yung mga adapter, mga nauna. So, ganun din yung mindset ko year 2015 hanggang 2017, I think. Sobrang puno na pump and dump na stock yung Pilipinas. Punong-puno na pump and dump. Lahat usapang babakdorin. Backdoor meaning may bigger company na papasok, gagamitin lang shell yung holdings companies. Lilipad yun. 100, 100%, 200% in matter of weeks, months. So, sino ba yung ayaw nun, di ba? Wala pang crypto nun eh. So, I mean, may crypto na nun, pero hindi pa siya yung pinaka-trend na gumagawa ng mga pump and dump. So, nandun yung focus ng mga tao sa PSE, mga ganong laro. So, doon ako na-introduce. So, speculative trading, paano mo hahanapin yung mga lilipad dyan? So, sentiment. Sentiment is about the social media hype. Yun lang naman yung hype. Kung sino yung hype, sino yung strong, sino yung sasakyan, sino yung lalagyan ng volume. Kaya pag nagte-trade tayo, what we want is volume or volume liquidity, no? And the volatility momentum. So, social media hype, check mo, sino yung mga pinag-uusapan ngayon. Lalo na pagka-equip na kayo ng technicals nito, no? Kasi makikita mo na agad kung sino nagko-consolidate sa taas, may magandang structure. Usually, kung sino nagko-consolidate sa taas, yung may ipon, nagbubuelo lang yun, possible pa for continuation. So, research and due diligence, of course, mahalaga to. I-research mo rin if legit ba, mayroon ba talagang gumaganang project yan, may utility ba yung mga coins na yan or hype lang. Pwede mo naman kasi sakyan yung hype. Pag sasakyan mo lang yung hype, syempre, mapairali mo risk management. Let's say, hindi ka maglalagay ng 100% ng port mo all in, tapos naka-leverage. Hindi ganun. Well, nasa sa'yo kung ganun yung laro, pero pwede kang maglagay ng, let's say, 5% lang. Kasi kung magwa 100x man yun, malaki pa rin yung magiging return na sa portfolio mo. Then community engagement, meron bang backup to? Kumbaga society, yung online status nito, okay ba? Ano yung sinasabi ng ibang tao about this project? So marami pang mga bagay pero usually nasa sentiment yan. Kasi it's all about the hype. Yan, yung mga coins na to at yung mga pump and dump.
Okay, so that's the third door. Ito, tawag namin dito kasi dati Facebook analysis. Ngayon may mga TikTok na rin pero dati Facebook analysis yan. Ngayon may mga Discord din pala, no? Nandun na halos yung mga chat group at mga supporters. So anyway, next natin ito, ang next style. Ito pinaka-sureball. Sasabihin ko lagi, walang 100% sa market. Pero nakita ko meron talagang 100% sa market. Kung ikaw ay insider. So insider trading is illegal actually. Pero this is a malpractice wherein trade of a company securities is undertaken by people who by virtue of their work have access to the otherwise non-public information which can be crucial for making investment decisions. Imagine ito, sa US, ito laman to ng mga meme. This is Nancy Pelosi. So kasama siya sa US Congress. Isa din siya sa bumoto sa CHIPS Act. So tinutulungan na yung mga manufacturers ng mga chips dahil nagsimula yan nung na medyo hirap yung TSMC, yung Taiwan Semiconductor Company na nagkakaroon medyo ng I forgot paghihina ng supply, no. So ayan na rin development ng AI chips for Nvidia. So AI chips was to help these companies like Nvidia. So bago ipasa yung CHIPS Act na yon, yan, pumuesto na pumosisyon si Nancy Pelosi. After 73 days, yan, she made over $1 million. Pero hindi lang naman siya. Again, this is a malpractice. Kung titingnan nyo, medyo maliit lang. Pero yung yellow line na ito, yung yellow sa graph natin na to, this is the performance ni SPY last 2023. SPY made over 24% return. Di ba malaki na kasi starting October, last week na October, nag-bounce na yun, dire-diretso. Hanggang sa close niya ngayong taon, 24%, very strong. Compared natin, SPY versus Berkshire Hathaway ni Warren Buffett. Warren Buffett, alam natin ano yan. OG na yan sa investing. Pero 11% lang yung return niya last 2023. Ikumpara mo, lahat ng lines na ito yung mga yan, mga nasa graph na yan, majority of them, nasa Congress yan. Ito yung mga portfolio, ito yung mga returns nila. Diba? So, syempre, yung pintuan na to, insider trading, hindi yan para sa lahat. Hindi tayong lahat magkakaroon na access dyan sa mga insider info. Sa Pilipinas dati, yun nga, nabanggit ko may Facebook analysis na ko, may mga lumalabas na mga dyan. Sabihin niya, ay narinig ko si ganito, ito yung babakdorin. Tapos yun na, lahat ng mga tao. So, it's all about hype. Pero insider trading talaga. Ngayon, kung nasa Congress ka, no? Sure ball, 100% yan. Kaya kung may ETF na i-release na susundan lang nila yung trade ng mga tao sa Congress, pwede yung sundan. Kasi, ito, tingnan yung average nila. Kahit i-average mo yun, siguro more than 60% yung average nila compared sa SPY na ang na-deliver lang na performance, 24%. Diba? So, kung may ETFs yung Congress, ay yung bibili natin. So, next natin. After nga ng mga pintuan na yun, mga nag-open na opportunity sa atin, which is ay naman yung basic eh. You're going to learn how to trade. Kung maging investor ka man long term, aralin mo fundamentals. Or you're going to study momentum, day trading, swing trading, yan medyo mga short term, matututo mo technicals, and then risk management, psychology, and then eventually makikita mo yan, pati yung mga sentiment, no? So kapag nakita mo na gusto mo pa mag-leverage, let's say, tingin mo talaga ka-confident ka, you have a skill, meron kang talent dito sa trading, yung mastery, nakita mo medyo nakukuha mo na, consistent ka na, pwede mo lang i-offer yung service mo sa ibang tao. That is OPM. No? Other people's money refers to borrowed capital that is used to increase the potential returns as well as the risk of an investment. So you're going to leverage. Hindi ka na sa broker hihiram. So pwede kang kumuha ng pool of funds from others and may mga legal way and syempre may mga illegal way. Yung iba kasi hindi naman talaga marunong mag-trading, magre-raise ng fund. Ito isa pa, just a caution para sa lahat. Kasi marami akong fake na profile. Baka may mga may message sa inyo ng mga impostor. Yung mga impostor na nagbe-message na bingi ng Bitcoin or whatever. Hindi ako yun. Hindi ako nagme-message sa kahit na sino sa Facebook. Guys, So, anyway, yan yung OPM. Ako, personally, nag-take ako nito. Pero, hindi ako nag-take ng pera ng iba. Pera ng aking tatay.
at ng kuya ko. Yun yung panimula ng aking story. So nasunog ko yun, pera ng tatay ko. That is, nung nag-retire siya, um, almost 500,000 pesos. Way back 8 years ago. Ayun ang nangyari sa akin. So, hindi ito para sa mga nagsisimula. Naku, magdamag yung gagawin. Sobrang laki ng risk na iti-take nyo. No? So anyway, the OPM way, paano ba yan? So, pwede kayong pumunta dito either fund management, traditional prop, copy trading, or prop challenge. So, isa-isahin natin. So, for fund management, meron talagang way. Let's say mag-take kayo ng, ito sa Society of Technical Analysts kasi yung certification. And meron ding certification talaga kung gusto yung maging career, gusto talaga maging fund manager. Meron talagang legal way, kailangan may mga certificates kayo, no? To handle other people's money. Kasi mapa-flag kayo as illegal pagka hindi ganun ang inyong ginawa. Not unless private equity ka, at may mga kakilala ka talaga na well-known ka sa inyong lugar, may mga mayayaman kang titos and titas, mga nasa alta sosyudad, yan. Pwede kang pagkatiwalaan and kung trustworthy ka talaga, ganun ang mangyayari. No? Pero again, that is not the legal way. May legal way tayo. So, Paul Tudor Jones, yan, assets under management niya is 12 billion. And then we have Jim Simmons. Jim Simmons is actually a mathematician na gumawa ng quants at ay nagtitrade. The founder of Renaissance Fund. Under management, 50 billion. And then we have Bill Wang. So, Bill Wang, kung medyo 2021 active na kayo, makikita nyo to sa headline. So, Bill Wang, nangolekta siya ng fund, mostly sa mga relatives niya lang. Imagine, no? Mga alta sosyedad, mayayaman, sa $2 billion. So, $2 billion. Nagawa niyang 35 billion. Kasi, ang strategy na ginagawa niya is, pinapump niya ng pinapump kung ano yung hawak niya. With the use of leverage sa iba't ibang bangko. So, nangyari, nung na-liquidate siya sa isang bangko, parang domino. Na-liquidate siya sa isang bangko, na-liquidate siya sa isang bangko ulit, nagkasama-sama liquidation, poof, ubos. So, kahit sabihin natin darating din yung time kahit ano ka na, let's say veterano, no? The market will change. Yung approach mo, pwedeng may makakita ng weakness ng strategy mo and gamitin niya yung weakness mo na yon para kainin yung pera mo. Pwede yun. So, fund management, pwedeng maging stressful din yan at times. Pwedeng maging enjoyable. Siyempre, pag kumita kayo ng client mo, meron ka rin makukuha. So, if this opportunity is for you, yan, pwede mong i-check yung approach na ito. And then, of course, kung kagaya ko, wala naman akong papel na magpa-fund manager ako, magtatayo ako ng fund. No? Sino mag-i-invest sa akin? Kunyari, lalo na wala kang track record. So, meron naman din tayo sa social media or sa online. Kung meron kang online presence at alam mo talagang you have a working strategy, merong mga broker na nag-offer ng copy trading. Ikaw yung magpapakopya ng trade mo. So, syempre, this is going to be a win-win situation. Kasi alam mong profitable ka, papakopya mo lang naman yung trade mo sa iba. So, yung mga kopya sa'yo, magbibigay din sila ng, kumbaga may kaunting sila sa'yo, ambag sila sa'yo. So, let's say eToro. Ito, i-check nyo na lang. Hindi ko alam kung nagbago na. Pero I think may mga tiers kasi yan. So, pag nasa dulong tier ka na, pagka nasa more than 1 million na yata ang assets under management ka, $1 million, parang 2% of that, ayun yung bayad sa'yo annually. I don't know kung nagbago na ito. Pero dati dito ako nagpapakopy ng trade. And then yung Binance Chinek ko, meron na rin sila. Pero yung Binance medyo di natin alam kung kasi ibaban daw siya ng SEC sa Pilipinas by March. Dapat ngayon yun. Pero na-move. Hindi natin alam yung future pa nito. And then BD Swiss and other brokers you can check. Sa eToro, yan. Nung 2020, doon ako nag-start magpa-copy trade. And yung may mga bonus ka makukuha. Pero eventually, ni-stop ko rin siya 2021. So, hindi na ako nagpapakopy nung 2021. Dahil nga nag-start na ako ng pamilya niyan at finocus ko na yung sarili ko kung ano pa yung mga priorities na dapat. So, yan. Very low risk yung naging approach ko rito. Pero still, tingin ko, kahit green, underperforming pa rin yan. Kung i-compare ko doon sa SPY, which is the benchmark. No? So, makakita rin naman, ito yung kagandahan sa social platforms. Lalo na eToro. Makikita nyo doon yung mga top leaders. Makikita nyo doon sino yung high risk trader, low risk na trader. Makikita nyo doon yung profiles nila, ano yung laman ng portfolio nila. Very transparent. No?
Saka ito kasi kaya hindi na rin ako nakabalik, nawala na yung OTP. Kung ano yung number, may number kasi ng 2FA, OTP. So yung number na yun nawawala na. So hindi ko na ma-access yung account. Pero kung babalik man ako eventually, I don't know yet. Pero possible in the future, God willing, tingnan natin. So ito yun, copy trading. Again, pwede kang mag-take nito kasi risk-free to. Kunyari, may mga taong sasabi, may magaling ako mag-trade, pahiramin mo ako ng pera. Dito ka na lang pumunta. Kasi kung wala ka namang papel, wala kang certifications, wala kang kahit na ano, yan, ito yung way mo. Pakita mo, showcase mo yung talent mo, kahit hindi ka kakilala, hindi ka kilalang tao, mabibuild mo yung presence mo through copy trading as long as meron kang skill. No? So, diyan tayo nagsimula din. And then, traditional prop firm. So, yan, SMB Capital, we have CTS, CTSEC, we have lahat halos, Angping, Regina Capital. Lahat na nakikita nyo sa Pilipinas na pwede nyo applyan. So, traditional prop, magagamit nyo rin certification ni um, Society of Technical Analysts. So, mga certifications na yan, kung ito talaga yung gusto mong maging path, maging career, ito yung way, traditional prop. So, meron ka rin cut dyan. So, ako kasi, personally, wala akong kahit na certification, guys. Baka hanapan nyo, ano yung certification? May mga ganun. Uh, sa trading, kung gusto mo talagang gawing career, again, legally gusto mo mag-manage ng fund, you have to have certificates. Pero hindi kasi yun yung path na tinake ko. I am just a lone trader. So, traditional prop, hindi pa ako nakapag-apply. Hindi ko alam yung mga iba't ibang detalye talaga. Pero pwede nyo i-try kung gusto nyo maging career talaga itong trading. So, ang trinay ko was itong prop challenge. Meron kasing prop firms na ino-offer ngayon, I think na-encounter ko to way back 2019. FTMO pa siya. And dati, syempre, mostly kasi Forex talaga to. Hindi man Forex yung forte ko, I am trading stocks. No? So, hindi ako nag-focus, hindi ko, kumbaga, isinantabi ko siya, yung idea na mag-take ng prop firm. Nito ko lang nakita na, uy, pwede talaga siyang i-take. Just last quarter, last year. Kaya nag-aral ako ulit para mag-formulate ng sistema, para ma-take ko to ng, kumbaga, magkaroon ako ng approach para dito sa mga challenges na ito. Which is eventually, yun nga, dalawa na yung funded account ko. I have 200K account on funded next, tsaka ito recently, March 7, last week lang ba to? Last week. So, ang asset under management ko na dito was 400,000. I think nung sa eToro, nung nagpa-copy trade ako, umabot din to ng 300,000 o 400,000 US dollars assets under management. So, right now, ito, Prof Challenge. Again, itong mga bagay na ito, ma-unlock nyo to. Ayun, dun sa mga unang pinto. Let's say you are long-term investor, okay yon. Kung consistent ka, kaya mag-deliver ng um, result with consistency, and short-term trader, kung kaya mo, itong prop challenge, kahit limited yung capital nyo, guys. No? So, ito na yung mga opportunity na meron. Kasi nung nagsisimula ako, talagang sarili mong pera. O kaya kung may kamag-anak kang mayaman, hiram ka, i-leverage mo yung pera na yun. No? O kaya sa crypto, kung naging early adopter ka, nandun ka naka-position sa baba, na-leverage mo ng malaki-laki, kikita ka. Pero hindi kasi lahat ng tao replicate yun. Pero kung meron kang skill towards ito, may skill ka na gusto maging master nito, tingin mo, yung level mo enough na to take the challenge, may consistency ka na, hindi mo na kailangan lumapit sa ibang tao, magmakaawa, sabihin magaling ka, hindi mo na kailangan yun. Kasi ito na yung proper challenge eh. The challenge itself will prove and will say to you kung magaling ka talaga o hindi. So if you pass the challenge, napakalaki ng reward niya kasi you're going to trade risk-free. Kasi after mo mapass ng challenge, first payout may babalik sa iyo kung magkano yung binayad mo for the challenge, and eventually, you'll make money. But again, may mga disadvantages. Like crypto, hindi pa ito regulated. No? So, pwede pa yung mga scammy na prop firm umalis. So, that's why research and due diligence pa rin ang papairali natin. Pero, itong mga opportunity na to, ang pwedeng magbigay sa'yo ng capital na meron ka, mapalago mo, mapalaki mo. So, pag dumating na yung time na malaki ka na, ito na yung ibang mga passive mode. What is passive mode? Hindi ka na masyadong tututok sa market. Konti na lang yung screen time. So, let's say dividend investing. Bibigyan ng mga stocks na nag-o-offer ng mga dividends. So, usually, kunyari, dividends tayo annually. Usually kasi 2 to 6%, ayan yung range na binibigyan ng dividends sa mga companies. So, pag binigay ka ng dividend, let's say you have 50 million. So, that is 1 to 3 million in annual return. Now, depende sa ibibigay sa'yo na yield.
But of course, um, meron kasi nag-iinvest talaga ng dividend. Hindi na nila tinitingnan yung appreciation or depreciation ng stock, no? Kasi minsan yung mga kakilala ko, mga medyo matatanda na may edad na mayroong malaking pera, hindi lang 1,000,000, 2,000,000 ng pera, nasa 100 millions. Wala ng panahon yun, matanda na yun. Nag-e-enjoy na lang ng buhay yun. So, for passive, ito parang diniscuss na rin to ni Boss Zino nakaraan, Boss Zfrix. Kasi meron din siyang inintroduce nung nakaraan sa akin, nagkita kami about staking. Parang ayun din yung ano parang dividend din siya but in terms of crypto, no? Maganda yung sistema niya. Pero yun nga, I think mas makikinabang ka doon pag medyo meron ka ng malaki-laking kapital. So, passive na yun. Kumbaga, nandun ka na sa point na yung pera mo na yung nagtatrabaho para sa'yo. O kaya pwede ka rin mag-invest in government bonds. Mataas yung bonds ngayon kasi ang yields natin, nasa na ba? Sa US, 1 year is almost 5%. So anyway, ayun yung mga options. So ito yung mga usual na makikita natin na pintuan ng opportunity na meron sa market. Pero syempre meron bang iba? So ito, sapatos. So if you're a sneakerhead or a skater, rock star, siguro nakita nyo na, alam nyo na yung shoes na to. This is Nike, but itong specific na collaboration na to was Stefan Janowski na shoes. So Stefan Janowski was actually a name of a person. So he's a skater. So kasama siya sa top 10 ng mga richest skater in the world. So pro skater din siya. So kaya ako dinagdag tong storya niya is because Stefan Janowski, magaling talaga siya mag-skate. So let's say, sa mundo ng trading, let's say magaling ka mag-trade. Pero hindi naman doon natatapos yung mga paraan kung paano ka pa pwedeng kumita. Kasi may iba't iba pa tayong skill. So Stefan Janowski, kinuha siya ni Nike. Eventually, nag-create sila ng sapatos na pwede pa nilang ibenta sa mga skater. Sa mundo ng skating, pwede ka rin magbenta ng deck, ng grip tape, ng gulong nito, ng trucks, ng sapatos, ng pantalon, ng helmet, napakarami. Parang ano yan sa Gold Rush. Kung babalikan natin yung California Gold Rush, sino ba yung mas yumaman? No? May mga nakastruck talaga ng gold, maraming gold. Pero yung mga merchants, yumaman din sila. Yung mga nagbenta ng tools, nagbenta ng sluice box, nagbenta ng pan, no? Yung mga bagay niya. Sa trading, marami din kasing pwedeng ma-utilize, which is makakatulong sa mga tao. Let's say meron kang skill for sa Excel. Ako wala akong skill niyan. Kaya yung journal ko is binabayaran ko rin doon sa provider. May bayad yung journal. So annual binabayaran ko yan. So sa Pilipinas, I think si Cosmos, yan, pwede nyo i-check yung kanyang journal. Sa Instagrams, may journal din sila na ino-offer para makatulong sa inyo. Siyempre, importante sa atin yung sa mga traders, lalo pag short-term trader ka, para makita mo yung statistics mo, profit and loss ratio, win rate mo, yan. So kung meron kang skill, create ka ng journal sa Excel or mag-program ka, pwede mo yung i-offer. No? That's another way, another door. And kung programmer ka, I think Python yata ginagamit nila for mga robots. Pwedeng expert advisors, pwede kang gumawa. Or pwede mong i-offer yung service na yon kung marunong ka mag-program sa mga trader na gusto mag-backtest ng automated. So bibigay lang nila sa'yo kung ano yung mga parameters and ikaw yung magko-code para i-backtest nila or gawing robot yon. You can offer that service. No? Again, balik tayo sa abundance mindset kasi part pa rin to ng mundo ng trading. You can make money with this. Pwede rin kung nasa fundamentals ka, nakapag-aral ka na, tingin mo magiging valuable na yung i-offer mo na product na yan. Pwede kang gumawa newsletter, which is ito, ginagawa nila Bloomberg, CNBC, Business Insider, marami pang gumagawa nito. No? So, trading book, pwede rin. Kasi yung mga bagay na ito, pwede kasi may mga mensahe kayo sa inyong mga sarili na magiging valuable sa ibang tao, na makakatulong sa ibang tao, no? Sa kanilang journey. So, kung kayo man yung tinutukoy ko na yun, I don't know, pwedeng in the next few years maging author kayo ng trading book, pwede maging author kayo ng mga algo, pwede maging author kayo ng mga journal, mga bagong makakatulong sa mga kapwa nating Pilipino para mapadali yung buhay nila sa mundo ng trading, pwede. So ito naman, sponsorship, pagka medyo nasa way of influencer naman yung gusto yung pasukin. So may mag-o-offer sa inyo ng
sponsorship sa mga branding, pwede kayong mag-offer ng mga workshop, educational materials, pero eventually, ako rin, main goal ko, gusto ko mangyari, pwede rin maging broker ka. So parang anong panahon ng gold rush? Excuse me, wait. Nung panahon ng gold rush, kumbaga hindi na ikaw yung nagpapala ng gold. Ikaw na yung nagbebenta, you are the broker. So sa mundo ng trading, hindi ka na trader, ikaw na yung broker. No? Ikaw na yung binabayaran ng komisyon. So, and ano yung goals? Talaga ito passive na to. Hintay ka na lang ng komisyon sa broker. Pero syempre, ano yan, pinaka long-term goal natin sa mundo ng trading. Pero yan yung mga iba't ibang pinto. No? Magbubukas yung mga pintuan na yan, syempre step by step. Pagbukas ng isang door of opportunity, marami pang doors na pwedeng magbukas para sa atin. So, just have that abundant mindset. So, ang gusto ko maging ender at maalala nyo dito sa presentation ko was not about those things na kasi mga ways na yan ng trading, may mga idea na kayo about that. Pero gusto mag-focus kayo dito sa 4 pillars of great life. Yung sabi nila, the 4 pillars daw is the wealth, the health, the love, and happiness. So of course, wealth. Ito yung panggastos natin, pangkain. Kumbaga, marami tayong option pag meron tayong pera. Then health. Paano mo naman may enjoy yung pera kung wala ka nito? Diba? Kung may sakit ka or bedridden. And then love. So this can be relationship mo with God, with your wife, with your kids, with your parents, boyfriend, girlfriend. So, and then we have happiness. Usually, this is the byproduct ng mga bagay na ito. Pero, kanina, nag-introduce tayo ng paradox about Banach-Tarski, about the abundance. Ngayon, this is irony naman, ano? Irony ng buhay natin. Kasi, merong survey na ginawa, no? So, tinanong nila, out of these 4 pillars, kung papapiliin ka lang ng isa, ano ipaprioritize mong piliin? Ano yung mas gusto mo? Majority ng tao ang pinili happiness, ang pinili love, ang pinili health. So, ang pinakakonte yung pinili nila sa survey is yung wealth, which is ironic. Kasi ito yung pinag-usapan natin about prosperity porn, lahat ng ways how to make money. Kahit outside stock market, naghahanap tayo ng paraan paano kumita. Kaya tayo pumasok dito sa mundo ng trading, sa market, para kumita for the wealth. So, isang quote na narinig ko nung nakaraan, gusto ko share kasi mapapaisip ka rin. So, ito yung quote. A wise man once said, "What surprises me most about humankind is that we get bored of our childhood and we rush to grow up. Then, we long to be children again. Then we lose our health to make money and then lose our money to restore our health. And that by thinking anxiously about the future, we forget the present, such that we live in neither present nor future. That we live as if we're never going to die and die as though we never live." So, ang gusto ko lang sabihin, so itong prosperity porn, there's a lot of ways to make money. But baka meron kayong mga mas importante pang bagay sa pera na maipagpalit. So, sa atin, sa bawat isa sa atin, iba-iba yung meaning ng prosperity. And sana makita natin yung talagang sa buhay natin na 'to, no, makita natin yung true meaning ng prosperity. And sa kada phase ng buhay natin habang tumatanda tayo, mas makikita natin yung meaning, mas magiging clear kung ano yung definition ng prosperity. And hopefully, lahat tayo ay mabuhay with a prosperous life. So, ayun lang may babahagi ko ngayon, guys. And if you have questions again, kahit outside ng topic natin, kasi medyo general lang talaga tong topic na ginawa ko for today. And ayun ang mababahagi ko ngayon at aking presentation for today. So, ayan. Thank you. So, what's next? Ako na ba yung babasa ng Q&A? Pwede po, sir. Pwede? Sige, sige. So, um, kahit
Yung technicals man yan, teka, medyo marami na kasi 'to. Ah, ah, teka, ah, may questions, teka, hindi ko ma-filter, gumagalaw yung, ah, yung mga ano pa dito. Meron pong isang tanong si Seth Renmar po. Pengi po ako ng isang matinding advice for going full-time at 20s. Going full-time at 20. So, ang isang matinding advice na maibibigay ko, kailangan kasi natin ng another source of income. Actually, pwede ka mag full-time, let's say for a year. Kung for a year ka mag full-time, i-budget mo na yung fund. Let's say, alam mo ng average na gastos mo per month is, kasi 20s pa lang, siguro naman wala pang family. No? Or kung meron man, yun, budgetin mo lang siya at let's say 30,000 per month, no, budget natin. So, for a year, kailangan mo ng 360,000. So, itabi mo na siya. Plus, mag-iwan ka pa ng, let's say, gawin mo ng 400,000, no, ng plus 2 months muna for emergencies. No, para hindi mo na iisipin kung makakapag-perform ka ba ngayong buwan. Kasi minsan, ang talagang nagiging kalaban ng trader yung sarili niya. Ano yung nagiging kalaban niya sa sarili niya? The emotion. Kasi kailangan ko mag-provide. Kailangan ko ng pera ngayon. Pagka ganun, pag naririnig ni market na, ay, kailangan mo pala ng pera ha. Ngayon, aanihin ka niyan. Um, ite-test ka niyan ngayon. Lalo kang bibigyan ng matinding trial. Kasi yung pressure to make money ay yung magpapatalo lalo sa'yo. So if you want to go full-time, let's say try mo for a year, naka-budget na siya. Pero better kung meron kang other sources. Kaya pagka trader ka, kaya inopen natin itong abundance mindset. Think in terms of abundance. Maraming ways na you can make money kahit sa mundo ng trading, outside ng trading. Lahat ng ways na yan para lang mawala sa yung pressure to make money. Marami kang pinagkukunan ng sources. So, yung mga mayayaman daw, they have 8 sources of income. So, hindi ibig sabihin na 8. Merong iba-ibang options, ways. So, mag-focus ka more on cash flow. No? Kasi gawin mong business perspective yung trading. Let's say trading is going to be your main source, pero may ibang sources ka pa. Para kang gumagawa ng ng river. Maraming dumadaloy na perang papasok sa So, mawawala yung pressure to make money, mas mapapadali, mas makikita mo yung ah, talagang diskarte mo sa trading, yung hindi ka, ay, kailangan ko mag times 100 dito kasi kailangan ng pera. Hindi na ganun magiging approach mo. Makikita mo yung sarili mo pag wala yung pressure. So, ayun, sir. Hindi ko How kasi mabasa yung iba, pasensya na, sir. how to handle daw po yung miss opportunity? Ano po, sir? Sorry. How to handle po yung mga miss opportunity? How to handle? Parang ganito lang yan eh. Sa buhay kasi hindi lahat ng bagay ay masasalo mo. Hindi lahat ng bagay pagkakalob sa'yo ni Lord. Merong mga bagay na mako-connect mo na lang yung dots moving backward. So pagka nilingon mo na lang siya pabalik, ay, kaya pala nangyari yun kasi may better na opportunity pa. Ngayon, pag lagi mo let's say sa trading, lalo na pag nagde-day trade kayo, marami kayong na-miss na opportunity, na-miss nyo yung run ni Bitcoin, na-miss nyo yung ganito, na-miss nyo yung ganyan. Pag sobrang tagal mo nagte-trade, nami-miss mo pa lahat, there's something wrong. Baka yung strategy mo kailangan ng adjustment. Pero may mga times talaga, let's say, ng mga nakaraang araw, hindi mo naman alam kung kailan ka tatamaan ng sakit or kasi kami before trading, may routine kami na may checklist. May checklist ka if you're physically ready, meaning nakatulog ka ba ng maayos, hindi ka inaantok. Wala kang ginagawa, present ka talaga, nasa screen ka. Mentally ready ka ba? Kumbaga, pag chinek mo kasi mentally ready ka, wala kang ibang bagay na iniisip. Baka stress ka sa trabaho, wala sa trading yung isip mo. And emotionally, stable ka ba? Baka mamaya nag-away kayo ng asawa mo, iniisip mo yung argument nyo. So, hindi ka pwede mag-trade nun. Let's say, lumipad yung Nvidia, lumipad yung Tesla, lumipad yung crypto na mismo. Kahit anong gawin natin, wala ka sa peak state mo to perform. So, hindi mo siya iisip, okay, part ng buhay yon. Pero, let's say, okay ka naman, trade ka maayos, nami-miss mo na yung mga opportunity, kailangan mo i-tweak talaga yung system. Bakit mo na-miss? Kunyari, nasa screen ka, bakit mo siya na-miss?
No? So, ayun ang aking masasabi. I-root mo siya kung saan nanggaling yung problema niya, kung bakit mo siya na-miss. Baka hindi siya technical problem, hindi siya, um, it's either psychological man yan or nasa sistema yung problema. So, ayun po, sir. Kailan po magkakaroon ng opening for Ascension for non-MG students? Non-MG, pwede naman sa ngayon, pero I think malapit ko na rin i-close kasi muna itong mga programs ko. Malapit na rin ako magpahinga muna sa pagtuturo, guys. So, pwede nyo i-check yung website, pero baka by the end of this month ay magko-close muna lahat ng pintuan na yan kasi ako ay magpapahinga muna. Ayun. Ano pong concept ang ginagamit nyo daw po? Concept depende kasi ito for short-term trading, as you can see, ito mga trades na lang ng students natin. We are focused on shapes, patterns, and high of daybreak. May mga ito nakalagay PCL, that is for swing, ay yung mga strategies namin. Pero nung nag-take ako ng Pro Firm, like I said, nag-formulate ako para dito mismo sa Pro Firm kasi may limitations siya. Kailangan mong ma-hit yung target without hitting the drawdown. So dito ang ginamit ko was statistical range approach, meaning nakaderive siya sa concept ng mean reversion theory, no? Pero still early development pa siya, kaya marami pa ring magiging improvement. So yun, mean reversion theory, halos pasok yung Pro Firm challenge na ginagawa ko. For day trading and usuals na mga daily trades natin sa US, you can use yung mga patterns sa loob ng playbook. So ayan po. Could you describe daw a typical day of a full-time trader? What are your typical to-do list for a day? To-do list, okay po. So as a full-time trader, magkaiba na siya noon kaysa ngayon. Kasi I started going full-time way back 2017. So single pa ako noon. Ang ginagawa ko lang na mag-Dota. Pag after ng Dota, pagod ka, babasa kang libro, labas ka saglit. Kung ano yung trip mo, date kayo, kain sa labas. Gano'n. Ngayon may pamilya na ako. Yan, makipaglaro naman ako sa anak ko. At medyo binabawasan ko yung screen time ko ngayon. So, I am more of swing trader na. Hindi na ako, yes, everyday nagla-live pa rin naman kami ng mga students sa Ascension, but hindi na ako masyadong nag-engage ng trade, lalo na may position ako. Nasa position management na lang ako palagi and higher time frames na yung trade ko. Kasi most of my time, gusto kong ilaan na sa family ko. So, kung yung buhay ko noon as a single, nung nag-full-time ako, iba na rin siya kaysa ngayon. So, ikaw yung magde-decide eh. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, pwede mo na magawa pag full-time ka. Kasi sobrang daming oras talaga. Sobrang daming oras na meron ka. Kaya kung gusto mong mag-create ng content, marami kang magagawa kung full-time. Pero right now, pag umaga, check ko lang yung news, bakat ng chart, nasa yung important key levels, tapos na yun. Lalagay na lang ako ng alerts kung ano yung importante kong dapat bantayan. And then, gabi na ulit ako makakabalik yan. Check na lang sa phone nun throughout the day. Sa gabi, doon kami sasama-sama ulit mag-trade ng mga students sa session. Kasi gabi sa Pilipinas, yung open ng US market. New York Open. Yan. Ayun po. Ano po ang trading system na gamit nyo daw? Trading system yun nga, mostly nasa technicals, pero kung sa prop firm is derived siya ng mean reversion. Dito sa ang system dito, technical siya, may playbook kami na ginagamit, may patterns na hinahanap, candlestick patterns tsaka structure. Ayun siya. Ano pong gamit nyo, sir, na trending or counter trend? Ayun, sa playbook nakalagay diyan, dalawa lang naman kasi patutunguhan yan eh. It's either continuation or reversal. May mga strategies for reversal. Depende sa araw na yun kung ano yung magiging bias mo. Let's say, yung Bitcoin, nung lumipad na siya ng hanggang 73K. If you're expecting a reversal nung araw na yun, hindi ka na maghahanap ng continuation trade, reversal na siya. So, depende dun sa instance kung anong araw ka nag-trade, kung ano yung particular na structure na meron. So, depende kung gagamitin mo is counter trend or trending. So, nasa playbook mo rin dapat yon.
So, yan. Tapos yung kung continuation man or trending, pipili ka rin if you're going to be entering with an aggressive entry or optimal. Kasi may aggressive entry na pwede mo nang unahan kahit wala pa yung shape na hinihintay mo na pattern. O kaya, the first sign ng reversal, papasok ka na. Pwede yun. So, may mga ganun sa playbook natin. May mga variations yung setups. Ano daw po yung Dota ID niyo, sir? Dota ID din ako. Hindi na ako nagdo-Dota ngayon, Brad. Dragon's Dogma 2. Yan. Ayan yung lalabas yung lalaroin natin. Pero Dota, hindi na ako nakapag-Dota ngayong taon na to. Hindi pa. Hindi ko rin maalala kung ano yung Dota ID ko. Right Ay, po. ayun. Siguro last question na lang po. If start po kayo uli as a beginner, ano po yung gagawin ninyo differently? Ito. Maganda yung tanong na to. So, ito like I said, nung nagsisimula ako sa mundo ng social media, 2017, 2018, napakasikip pa ng understanding ko nun sa mundo ng trading. Ang iniisip ko nun, technical lang is the only way. Napakasikip ng mundo. Ayun ang iniisip ko, technicals yung tama. Lahat ng technical trader, kami lang yung tama. Yung mga setup na to, ito lang yung working. Ganun ang isip ko, with all honesty. Pero habang tumatagal ka pala sa trading, nag-evolve ka as a trader, makikita mo broadly ano yung iba-ibang perspective. Kasi, kunyari, tatanungin niyo ako, paano ako magsisimula ngayon as a beginner? Titingnan ko muna yung profile ko, yung buhay ko. May asawa na ba ako? May anak na ako? Kasi kung may responsibilidad ako, kaya nagsimula ako way back 2017, may responsibilidad ako, may mga anak ako. Hindi ako magiging aggressive na trader. Siguradong sigurado yun. Kasi pag may anak ka na, may responsibilidad ka, iniisip mo na yung kapakanan ng anak mo, hindi mo pwede pasunog yung pera mo. May additional pressure yon. So, pag nagsimula ako as a beginner, nang married na ako at may family na ako, iba yung magiging approach ko. Kung nagsimula ako na single, tas mayaman ka, iba rin yung approach nun. Kung nagsimula ka ng single at breadwinner ka, iba rin yung panimula nun. Kasi titingnan mo ngayon yung buhay mo sa kabuuan. Dapat yung trading profile mo, kung paano ka magsisimula, nakalapat kung ano yung meron ka. Hindi kasi tayo magiging pantay-pantay. Let's say, ay yumaman yan sa crypto kasi tumaya siya ng $1 billion, ngayon bilyonaryo na siya. Di ba? Pinipraise natin yun. No? Gino-glorify mga ganun. Kahit pala matalo yung $1 million niya, yung mga magulang nun, may-ari ng mga biggest construction company sa bansa natin. Kahit matalo yun, makakakain pa rin yun. Hindi yun titira sa streets pag hayari niyang matalo. Paano yung breadwinner ng pamilya? Pag nawala yung pera, sisisihin ng buong pamilya yan. So, ayun yung perspective ngayon na nakita ko. So, kung tatanungin mo ako ano yung iba kong gagawin, depende kung nasang estado ako ng buhay, nasa anong stage ako ng buhay, anong meron ako sa pagkakataon na yun. Maaaring kung magsimula nga ako ng family man, ibang approach yung mangyayari. Baka wala ako dito sa estado na ito kung ganun ang panimula ko. So, magiging iba-iba siya. Pero malamang sa malamang, nasa medyo short term pa rin ako. Hindi nga lang siguro scalping. Baka yung mga momentum yan. Baka ganong approach pa rin. Right po. Final words na lang po, Opo. sir. Ano yan, sir? Sorry. Final words na lang po, sir. So, final words ba? Hello? Tama ba akong Oh, yes pagkakarinig? po. Final words na lang Ayun. po. Oo. So, ayun nga, sa lahat ng mga nagbabalak siguro again, general, sa mga gusto mag-invest, huwag kayong basta mag-follow blindly. Let's say, narinig nyo na naman, yung Bitcoin, new high na naman. Nakita mo yung kapitbahay mo, tropa mo, ay, yung Bitcoin, pumaldo-paldo na naman tayo. Pero baka pag pumasok ka, ikaw naman, madeds, no? Wag niyo lang ilagay yung sarili niyo sa sitwasyon na hindi mo talaga afford. Ang ibig kong sabihin is may risk kasi na make or break, no? Na dudurugin yung buong pagkatao mo. Huwag niyo ilagay sa gano'n, sa alanganin yung sarili niyo. Pwede kayong take your time. Kumbaga, may way of life na yung tawag nila, slow living, no? Be in the present. Yun nga, nung ako ay nagsisimula, medyo bata-bata pa tayo, siguro, ayun nga, mga pagkakataon na yun ay medyo onti pa experience natin. At all in ka lang ng all in. Pero may mga way na take ka muna ng mga um, trial, take ka ng mga demo. Huwag kayo masyado magmamadali. Nagre-require talaga ng time, ng experience para maging masabi nyo magaling kayo sa isang bagay.
At eventually naman, marireap mo lahat ng reward na yun. Huwag ka lang masyado magmamadali na ilalagay mo nga sa alanganin ng iyong sarili o kung may obligasyon ka man, ilalagay mo yung buhay ng pamilya mo sa alanganin. At ayun siguro, hopefully nga, maging prosperous tayong lahat and si Lord na yung bahala sa atin sa journey natin dito sa trading. Lagi lang tayong mag-pray at magpasalamat. So, ayun po, sir. Alright, thank you po, sir. Apo. Thank you for joining us at the Market Traders Summit. We hope you find the insights and discussion valuable. Before we conclude this fantastic discussion, I'd like to take a moment to express our sincerest gratitude to our esteemed speaker today. We would like to present you this certificate of appreciation for your expertise and willingness to share your knowledge for this event. And that same goes to our dearest participants who have dedicated their time and energy to participating. Lastly, if you are interested in taking your trading skills to the next level, consider enrolling in our Certified Technical Analyst program. Become a CTA and elevate your trading expertise. Enroll now to unlock new opportunities in the world of trading. Also, we highly value your feedback, so kindly participate in our online evaluation.